Mga ka-Republic, matinding reshback ang natikman ng Ginebra mula sa Talk and Text sa Game 5 ng kanilang Best of 7 Final Series. Pumukpok agad ang mga bataan ni Chot Reyes mula sa first quarter sa pangunguna ng 42-year-old veteran na si Kelly Williams. Matapos matalo ng dalawang sunod sa Game 3 at Game 4, sinuguro ng tropang Giga, hindi sila matatatluhang dikit ng mga mag-aalap. Isang panalo na lang ang kailangan ng Talk and Text upang madepensahan ang titulong naharbat nila noong season 47. Ngunit hindi basta-basta papayag ang Ginebra. Sabi ni Coach Tim Cone, they're still in the series at sila naman ang re-restback sa Game 6. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, kung marunong manggulat ang Ginebra, marunong ding manorpresa ang TNT. Inilagay ni Chot Reyes sa starting unit ang 42-year-old na si Kelly Williams. At agad itong nagparamdam, ipinakitang kaya pa rin niyang makipagsabayan sa mga bata. Ang unang 7 puntos ng Talk and Text sa Game 5 ay iniscore ni Williams. Kaagad kinuha ng tropa ni Chot Reyes ang kalamangan at mula rito'y hindi na nila binigyan ng chance ang Barangay Ginebra. Gaya ng ating inaasahan, dahil nanalo ang TNT ay maglalabasan ang mga talangka. Marami na namang kumukuda dito sa ating channel. Nang matalo ng dalawang sunod ang kanilang manok ay tahimik na tahimik. Akala ko ngay hindi na sila aahon mula sa pusod ng dagat. Pero heto na naman sila, nantotoxic na naman. Anyway, tulad din ng ating sinabi sa ating previous content, kapag nag-init ang outside shooting ni Calvin Oftana at RR Pugoy, ay may kalalagyan ang Barangay Ginebra. Ito nga ang nangyari. Mainit ang shooting ng mga bataan ni Chot Reyes at bumalik ang dati nilang depensa. Sa lagkit ng depensa ng tropa ay nalimitahan nila si Justin Brownlee sa pinakamababa nitong output in his PBA career, 8 points. Bihirang-bihirang makalibre ang Ginebra import at contested talaga ang marami sa kanyang mga tira. Kaya marami ang nagtatanong, may itinatago bang injury si JB? Hindi nagpaunlak ng interview ang Gilas naturalized player. Tahimik siyang lumabas sa Araneta Coliseum after ng laro. Sa isang sports program bago ang laban ay na-interview si Coach Yang Yao. Nagkatotoo ang sinabi ng RO's coach na sa palagay niya ay Talk and Text ang mananalo sa Game 5. Mahirap daw matatluhang sunod ang TNT simply because pagkatapos ng dalawang dikit na talo, malinaw daw na makikita ni Chot Reyes ang naging depekto nila sa magkadikit na talo. Nakita raw iyon ni Tim Cone matapos matalo rin ang dalawang dikit sa Game 1 at Game 2. At ang prediction pa ni CYG, sa kanya raw palagay aabot sa Game 7 ang final series. Ngunit kung may pagkakataon ayaw na itong mangyari ng Talk and Text. Bukas, November 8, gusto nang tapusin ng TNT ang laban. Nauna nang sinabi ni Chot Reyes kukuhanin nila ang kampyonato in 6 games. At bukas nga ay may pagkakataon ng TNT coach na patunayan ang kanyang sinabi. Kung mananalo ang TNT bukas, maididepensa ni Chot Reyes ang titulong napanalunan ng kupunan habang hawak ito ni Jojo Lastimosa bilang coach. At kung mangyayari yan, sasagana tayo sa supply ng mga talangka. Kagabi pa nagsisimula sila maglabasan dito sa ating channel. Pero pag nanalo ang Ginebra, magtatago na naman ang mga crying crabs. Anyway, hindi pa tapos ang series, sabi ni Scottie Thompson. Inamin ng former MVP na outplay nila kami. Naging very aggressive sila. Napakaganda raw ng adjustment ng TNT at nasorpresa sila. Sa Game 6 ay sila naman daw ang mag-a-adjust. Maagang inilabas ni Coach Tim Cone sina Justin Brownlee, Japit Aguilar at Scottie Thompson nang maramdaman niyang hindi na nila kayang habulin ang lamang ng Talk and Text. Ibinigay na ang minuto kina Raymond Aguilar, Bin Adamos at Pisumal. Obviously, paghahanda na ito para sa susunod na laban. Binigyan na rin ni Chot Reyes ng pahinga si Randy Jefferson. Preparasyon na rin para sa possible closeout game sa Game 6. Defiant o palaban ang pahayag ng Ginebra coach sa mga reporter. Isang laro lang iyon sa loob ng isang series, sabi nito.
Ang Game 5 ay hindi ang series, pagdidiin pa ng American Mentor. Ang kanya raw trabaho ay hindi lang manalo ng isang laro, ang trabaho raw niya ay ipanalo ang series. At sa ganyang matapang na pahayag, asahan natin na isang mainit na laban ang ibibigay ng Ginebra sa TNT sa Game 6. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunood. Shoutout sa iyo, Conrad Mart. Oo nga, naglitawan na sila. Dumadami na sila. Sarap gataan. Sa iyo rin, shoutout RG Labutong. Natalo tayo kanina, kagabi. Shoutout din sa iyo, Papa Kiko. Yes, hindi na paghandaan yung TNT kagabi. Sa iyo rin, Estrella Mercurio, shout out sa iyo. Marami pong salamat sa suporta. Sa iyo rin, Jaymond Makiling, hindi natin nakuha kagabi pero may bukas pa. Sa iyo rin, Andres Ladip Kater mula dyan sa Calamba, Laguna, shout out. Shout out din sa iyo, Jenny Garcia mula naman dyan sa Nagoya, Japan. Maraming salamat sa suporta, idol. At sa iyo rin, shout out Reynaldo Lupeña, ayan, na-shoutout na kita. Salamat sa suporta, idol. Sa iyo rin, Mercedes Espileta, salamat din sa iyo sa suporta mo sa channel ko. At sa iyo, Reggie Jimenez, nagkatotoo ang sinabi ni Coach Yeng Yao. Shoutout sa iyo. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.